Konbanwa, magandang gabi. Ako po si Jeronimo Mequeras at tong Konbanwa Shika. Narito ang mga balita. Napagpasyahan ng mga pangunahing supermarket ng lalawigan na itigil ang pamamahagi ng libreng plastic shopping bag mula sa buwan ng Abril. Sa pulong na ito na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno at mga negosyante ng supermarket sa Shiga, ay napagpasyahan na itigil na ang pamamahagi ng libreng shopping bags mula sa ika-1 ng Abril. 149 na supermarket sa lalawigan, kabilang na ang Haywado, ang hindi na magbibigay ng mga libreng bag at sa halip ay hihilinging magdala ng kanilang sariling lalagyan ang mga customer. Sa hakbanging ito ay tinatayang mababawasan ng 400 tonelada ang basura sa lalawigan bawat taon. Mayroon ng ilang mga operators ang nagsimula na sa nasabing hakbangin, subalit simula sa Abril ay mayroong humigit kumulang na 70% ng mga supermarket ang titigil na sa serbisyo ng libreng shopping bags. Sa paglaganap ng kamalayan sa pagbibigay halaga ng kalusugan, maraming mga kantina ng mga kumpanya sa lalawigan ang tila nagsisimulang magbago. Isang salad bar na may mga sariwang gulay na inani ng umaga ng araw ring iyon. Noong Hunyo ng nakaraang taon, isang kumpanya na may headquarters sa Kusatsu ang nagsimulang maglabas ng salad bar na may mga gulay na inani sa rehiyon para sa mga empleyado sa kanilang kantina. Sa araw na ito, ipinakita bilang isang modelo sa ginanap na seminar ang paggamit ng mga lokal na produkto ng kantina ng kumpanya. Ang kantina ng mga empleyado ay lubos na mabibigyang pansin ngayon sa Japan. Isinasaalang-alang ng maraming kumpanya, hindi lamang ang murang presyo, kundi pati na ang pagpapalaganap ng kalusugan at kapakanan ng mga empleyado. Malamang na magpatuloy pa ang paglaganap ng mga kantina sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga empleyado. Paunawa Booth sa lalawigan ng Shiga. Sinimulan ng isang exhibition ng hinaninyo o tradisyonal na manika ng Japan sa Gokasho sa lungsod ng Higashi-Omi. Ang mga manika ay ginagayak sa Hinamatsuri tuwing ika-3 ng Marso sa mga tahanan na may mga batang babae upang ipagdasal ang maligaya at malusog na paglaki ng mga ito. Sa exhibition na ito ay nakadisplay ang may 100 hinaninyo na ginawa mula pa sa panahon ng Edo. Ang mga hinaninyo ay nakadisplay sa tahanan ng mga dating negosyante ng Omi sa Gokasho, Higashi-Omi hanggang sa ika-20 ng Marso. May iba't ibang uri ng isda at mga shell na nabubuhay sa Lake Biwa. Upang ito ay higit pang ipaalam sa lahat, gaganapin ang unang Biwako Fisheries Festival. Nagtipo ng mga mangingisda, producer at mga kumpanya sa pagpoproseso ng mga isda ng Lake Biwa upang magplano ng isang kaganapan. Hangad nila na mas maunawaan pa ang ukol sa industriya ng pangingisda ng Lake Biwa at matuklasang muli ang kalidad ng mga fish pond dito. Ang festival ay nagtatampok ng pagbebenta ng mga isda ng Biwako, processed food products, mga kagamitan sa pangingisda at iba pang atraksyon. Ito ay gaganapin mula ika-16 hanggang ika-20 ng Pebrero sa ika-4 na palapag ng Kintetsu Department Store malapit sa JR Kusatsu Station. Samantalahin ang pagkakataong ito upang subukan ang mga produktong buhat sa Biwako. Sa susunod na linggo ay aming ipakikilala si Ryuichi Orihara, isang pulisya na namamahala sa isang programa sa radyo na nagbibigay ng mga impormasyon sa salitang Portuges para sa mga Brazilianong naninirahan sa Shiga. Hanggang sa muli, sayonara, paalam!